Ano ba ang nagawa ni Sarah bilang busy? Busy. Pakinggan natin Uy, akong patawagin ka. Pakinggan natin to si Madam. Tingnan nyo kung ano ang isasagot niya. May nag-comment sa kanya. Kinontent niya. Sabi nung nagtanong, ano bang nagawa ni Sara Duterte bilang Vice President? Ito ngayon nasagot niya bilang didilis pakinggan natin kung may sustansya. Ano ba nagawa ni Sarah bilang busy? O ngayon tatanong-tanong ka. O ngayon tatanong-tanong ka. Kaya nga nagtatanong ikaw ka tinatanong, 'di ba? DDS ka. O gusto niya malaman ngayon ano bang nagawa ni Sarah? Didilis ka, paliwanag mo. Sige. Tuloy. Nasaan ka na habang nililiti si BP Sara sa kamera? Nasaan ka? Hoy, ang tinatanong, ano ang nagawa? Ba't naghahanap ka kung nasaan? Boom! Ikaw yung tinatanong, te. Hoy! Tumawa pa Nasaan ka? Ang tanong ano ang nagawa? Sagot mo, nasaan ka? Boom! Nasaan ka habang may mga dumarating siyang mga guest mula sa mga malalayong lugar? Ano? Boom! Bakit? Ano ko, receptionist? Tang inumin ito? Ba't mga... Ano na? Nasaan daw may dumarating na mga guest? Bakit? Anong klaseng guest ba yan? Ang lala nyo. May mga dumarating siyang mga guest mula sa mga malalayong lugar. Siya ang hinahanap. Paano hindi siya hanapin? Nag-courtesy call? Boba! Aray ko! Nak ng tutya talaga, baliw talaga yung mga DDS ito. Napakatinding karamdaman ito eh. Kung ang tinatawag na virus ng araw, COVID, ito ang virus ni DDS virus. Puti na lang, wala tayo niyan. Ang hirap magkaroon ng sakit na ganyan. Walang lunas. Grabe. Oo nga, te, sana nagawa mo man lang itago ng konti yung tag dito, yung ano ng bra mo, kakahiya, Nagsuklay ka man lang sana, ate. Hindi ka pa nakapatid, madam, 'di ba? Tuloy natin. Asan daw, tinatanong niya, kumbaga, pagpalagay natin tayong tinatanong niya. Asan daw tayo nung may guest na hinaharap si Sarah? Pakialam namin dun. Kami ba tumawag dun? Tinatanong lang sa'yo anong nagawa ni Sarah. Guest ang hinaharap mo sa amin. Tira ulo. Boom! Tuloy. Nasaan ka? Ano? Nasaan ka nung nagkakabukingan sa insertion? Nasaan ka? Boom! Te, ano bang gusto mo mangyari? Attendance? Bakit ganon? Ate, ang tanong lang ang simple po, anong nagawa ni Sarah? Ang dami mo nang sinabing nasang ka. Diyos ko naman. Wala ka, absent ka, di ba? Baka mamaya tanongin kita kung ano na pag-usapan dyan. Hindi mo masagot. Mamaya absent ka din. Tuloy natin Nasaan ka nung nagkakadayaan sa Comelec? Boom! Utang ina ninyo! Utang ina ninyo! Lahat! Utang ina mo ka! Ate, madam! Ba't napunta tayo ng Comelec? Boom! Napunta na ng Comelec. Diyos ko, mahabagin. Diyos ko, grabe ang lala. Ang lala talaga, grabe. Sabi pa, asan ka? Tang inumin niya talaga. Papamura ka talaga sa mga ganito. Pag ganito kaharap mo talaga, mababaliw ka
Ang simple lang, oh. Ang simple lang nung nakalagay sa taas. Asan? Ano ang ginawa ni Sarah? Asan ka nung nagkakadayan sa Comelec? Bakit watcher ba ako doon? Ito rin natin. Bookingan Ah. sa insertion. Nasaan ka? Apo. Wala ka, absent ka, di ba? Apo. Nasaan ka nung nagkakadayaan sa Comelec? Ha? Nasaan ka? Sa bahay. Nasaan ka nang malaman yung mga tao yung tungkol sa bigas? Nag-iisip pa yan, ha? Nag-iisip pa yan. Nasaan ka nung nalaman ng mga tao nung sa bigas? Ang malaman yung mga tao yung tungkol sa bigas na 20. Nasaan ka? Hindi mo ba alam? Nagtatrabaho ang BP Sara namin in a silent mode. Nagtatrabaho in a silent mode. Ano yan, cellphone? Ang ina mo ka. Utang ina ninyo. Aray ko. Aray, kinakaditya ko, aray. Silent mode? Cellphone lang? Ang ina mo ka. Utang ina mo ka. Halak ka. Lumayo na tayo ng lumayo. Woo! Vibrate mode. Loko-loko, vibrate mode ka pa. Basta naka-silent mode, magpa-vibrate na yan. Okay na yun. Try natin. Si silent mode. Nagtatrabaho daw yung BP nila, silent mode. Sige. Hindi mo ba alam? Nagtatrabaho ang BP Sara namin in a silent mode. Silent mode. That's according to science kasi mas maganda yung Putang ina po. Ang ina mo ka. Ang ina mo ka. Antindi, mga kaiksena. Pumasok na ang science. According to science. Aray ko. According to science daw, sabi ni Ante. Hayop! Antindi mo, Sese, talaga ng buhay pag ganito. Nagtatrabaho ang Vice President namin. Silent mode, according to science. According to mental, wala. Pakinggan nyo, ha. Pasabihin nyo, fake news, eh. silent mode. That's according to science kasi mas maganda yung tahimik kang nagtatrabaho. Aray ko. According to science. Hindi ko talaga maintindihan yun. According to science, silent mode. Hayop. Hayop ka. Hindi. Ayoko na. Aray ko. Ay, nako. Sige. Tapos bigla kang masashock. According to science, tapos bigla kang masashock.
Di ko kayo pipigilan kung anong gusto yung sabihin salita. Hindi ko kayo pagbabawalan. Wag lang sunod-sunod. Hoy, Nosferatu, magpasalamat ka sa science, ha. Silent mode ka. Hindi ko nga mag-gets. Ano ba? Huwag kayong magulo. Iniintindi ko siya eh. Yung shock, ano kaya shock yun? G-shock? Sige. Baka meron pa. Sa mga lumalabas sa bibig ni BP Sara. Oo, talagang masasya kami. Tangina mo ka! Utang ina ninyo! Hindi niya na mapag-connect yung gusto niya sabihin. Kasi, ano gano'n ni Sara Duterte? Yun lang, hindi ko pa nakikita. Sabihin mo na lang, at least maging honest ka. Kung wala ka talagang alam na ginawa ni Sara, sabihin mo na lang, huwag ka na mag-imbento, nagmumukha kang loko-loko sa ginagawa mo niyan, madam. Oo, totoo, pwede silent mode sa pagnanakaw, yun. Pero sabihin mong anong ginagawa, ha? Para sa bansa, wala, tumigil ka nga. Kung ako sa'yo, kumuha ka na lang ng labada. Magtawag ka dyan sa mga kapitbahay mo. Nasisiraan na ako ng ulo. Paglalaba ko kayong lahat, at least may pakinabang ka, hindi yung ganyan. Ano daw? Munti ko na ma-install FB ko direct, sak ng ulo ko sa mga didilis. Tuloy natin. Nasaan ka? Naghanap na naman. Nasaan ka daw? Hoy, nasaan kayo? Ikaw din, nasaan kayo? Mais kayo ha, wala kayo eh. Ginagampanan niya ang kanyang pagiging vice-presidente. Ang pagdalaw niya sa kanyang ama. Pagdalaw sa kanyang ama bilang vice-president. Tatay niya, di ba? Tanga naman ito. Bilang ama. Kahit hindi niya ama eh. Kahit sa'yo pa nangyari yun eh, kung naapi ka eh, gagawin niya yun eh. Hindi nga. Sa tingin nyo kaya mga kapatid, mga ka-eksena, kung kayo yung napunta sa sitwasyon ni Digong, dadalawin ba kayo ni Sara? Ito seryosohan tanong lang. Dadalawin kayo nun? Malamang hindi, pupusta ko sa inyo sarili ko. Pupusta ko sa inyo yung katawan ko pag nasahan nyo, Bong Suntay. Topacio. Yung ina nyo. Sigurado ka dyan ha? Diyos ko. Yun ang trabaho ng vice-presidente. Sabihin mo na kasi ang maggala. Naiyakap eh. Diba? Tuloy natin. Ipaglaban ang inaapi. Ang inaabuso. Di mo alam? Di mo alam. Kasi ikaw yung nang aapi. Boom! Tang ina mo. Boom! Pinagsasabi mo. Tinanong ka lang nga anong ginawa ni Sara. Ang dami mo nang hinanap. Boom! Ng tutsa talaga. Mga didilis talaga. Lalakas ng tama talaga sa utak eh, no? Ikaw kasi yung nang aapi. Kaya paano kayo paglalaban? Ano naging sagot? Wala. Tangina mo ka! Utang ina ninyo! Utang ina ninyong lahat! Kanino magmamana? Di sa kanyang amo na si Sara. Tinanong, ang linaw, anong nagawa ni Sara? Nagtanong. Nasang ka? Naka-silent mode lang daw. At based sa science. Kinang inang buhay ito. Hayop! Ito pa! Ito pa isa. Ay, mamaya na to. Saan na yun? Ito pa isa. Boom! Siguro kilala nyo naman si Jamagdo. At meron siyang kabakbakan. Ito pa isang ugali ng DD shit. Si Jamagno versus dun sa, mukhang hindi ko alam kung anong bisugo ba yun. Bisugo ba tawag dun? May kabakbakan siya na babae.
Okay? Yung sinasabi ni Jam Magno sa tuwing binabanatan niya si Sara Duterte, pasok sa banga, talagang sapul, talagang may tama, at hindi naman gumagamit ng literal na ad hom si Jam Magno kagaya ng mga didilis. Ano problema mo dyan, Direk? Itong kalaban niyang babae na DDS, wala nang ginawa kung hindi kalkalin yung background, kalkalin yung itsura, kalkalin yung lahat. Personal, hindi nila masagot hindi nila ma-debunk yung mga ginagawang statement o banat ni Jam Magno dun sa tinatawag na tawag dito, dun sa pinupunto o yung konteksto o yung mismong opinion, hindi nila ma-debunk. Dinadaan lagi nila sa background ng tao, sa itsura. Ay ano kung halimbawa pagpalagay natin na nagparitoke, nagpaganyan-ganyan yung tao. Bakit? Sa iba nang hingi ng pera. Boom! Diba? Marami sa atin ayaw nang magparitoke dahil gusto natural kahit sabihin mo may pamparitoke ka o ganyan-ganyan kasi yan yung binigay ng Diyos. May mga ganong opinion. Meron naman na para mas gumanda sila at para mas ma-enhance yung kanilang tawag dito, tiwala sa sarili, confidence. Kung meron naman, nagpapa-enhance, nagpapa-opera. Ngayon, hindi ko talaga maintindihan bakit hindi masagot nitong kalabang DDS si Jam Magno ng punto per punto doon sa mga sinasabi patungkol kay Sara Duterte. Boom! Pakinggan nyo, may Bisaya pero bahala na kayo. Marami na ako nakitang sagutan nilang dalawa. Kaya lang, ang hindi ko talaga maintindihan mga kaiksena, bakit? Bakit? Alam ba, sinabi ni Jam Magno, wala naman talagang walang nagawang mabuti sa DepEd, walang nagawang magandang si Sara, 'di ba? Ngayon, sagutin nyo, ano nga yung nagawa? Meron ba? Ano ba yung mga sinasabi na hindi totoo laban kay Sara? Sagutin nyo. Alam nyo, ibabalik. Yung tulad nito, ini-issue nila yung cellphone. Ini-issue nila, nagparitoke si Jam Magno. Ang pinag-uusapan natin kay Sara Duterte, nangyari sa inyo personal. Diba? Sige, pakinggan lang natin to. Example lang to mga kaiksena ha. Na itong nasa abroad yata to na didilis, hindi niya kayang sabayan. Hindi niya kaya, biruin mo pati yung past na buhay ng tao, uungkatin. Si Sara ang pinag-uusapan natin, napunta tayo sa personal. Sira ulo. Tuloy natin. Lead. If ang phone, himo ni mo issue. I never claimed my phone to be an iPhone 17 because ang akong prinsipyo man god is that unsa only ng iPhone 17 imong phone upangit kag now. Kita mo, pati yung sa iPhone 17 ng cellphone, big deal sa kanila. Tama ba intindi ko? Hindi naman sinasabi ni Jam Magno na iPhone 17 yung kanya, na cellphone niya. Yung case, iPhone 17, di ba? Malinaw. Sagot nung kabila, tignan nyo mga ka-eksena ha. Or iPhone 17 kag phone pero binulok or bakak ang imuhang content. Right? But of course, with the level of content being made using my name, I'm pretty sure makapalit na gid mo og iPhone 17. You're welcome. But in my case, dili gid big deal sa kuha kung unsa akong telepono because I've always been the type of person nga kanang malipay ra ko og unsay simple. Dili ko magpakaron ingnon, no? Kay murag kada pagkat sa kalibutan. I'm just not one of those people. And paki-comment na lang din yung ibig sabihin ni Jam Magno. Basta, ang intindi ko dito, gusto kong ipa-realize sa inyo na pag sinabing content ng patungkol sa sinabi niya na i-debunk mo. Hindi ginagawa nilang pan-debunk, itsura, ad hom, ganun. And besides, my phones are gifts to me. And ako man good, big or small yung ihatag sa ako. I'm a very, I appreciate that. Even Kasi bugres daw pangit, may iPhone 17 lang. Tinan mo itsura nung, 'di ba? Parang ang ano naman, sabihin na natin sige. Nagpa-retoke man si Jam Magno. Pero tingnan mo yung nangaalipusta. Kahit na ganituhin ko ang buhok ko mapasisa-sisa ko dito, maganda pa rin ako, ikaw yaday. Sino ba to? Ang pangalan nitong babaeng to? Ba't ganyan yung nguso? Kasi nagkakasitahan na sila ng personal eh. Nagkokomento lang ako. 'Di ba?
Kahit, sabi niya, tama ba? Kahit daw magpaganyan-ganyan siya, maganda pa rin daw siya. Oo nga, sabi mo eh. Sabi mo eh. Di ba? Tuloy natin. Kahit payo di puta, paliguan kasang holy water galing sa Batikan. Even if the heavens is going to pour. Holy water on you, it's not going to be suffice. Napagandahin kasi noong magaga ang nag-makeup si mo pula. Sino nga lang ang naglagay sa iyo ng bilat sing iloy ay shadow nga pula. Ano din, nag-ano ka ni? Saan ni Halloween? Halloween festival tapos nag-side view pang alpot. Lo? Yan ba yung pinagtatalunan nyo? Grabe naman. Oh, Wadawin, maraming thank you Sobra no. 'Di ba? Si Burgess yung nakaaway niyan yung isang vlogger. Iloy, wala akong pakialam dito. Ito ba naman, bunga nga pa lang eh. Oh. Yung bunga nga pa lang, tinan mo. Ano din, nag-ano ka ni? Saan ni Halloween? Halloween festival tapos nag-side. Boom! Aray ko. Ano daw? I-google nyo, Jinky Abelino, lalabas yan. Mga post about sa pang-scam niya. Sino nang scam? Yun? Yung ano, yung didilis? May kasong scam? Wow. Sure yan. O, tuloy natin. 'Di ba? Ito, kung tutusin lang kasi mga kaiksena, ang pinupunto ko talaga dito, yung mga banat ni Jam Magno, sa pool talaga si Sara Duterte. Sa pool talaga, kung didilis ka, tatamaan ka talaga kasi alam mong tama yung sinasabi ni Jam Magno, totoo, literal. Ngayon na ibabalik nila dun sa, kalimbawa kay Jam Magno, sa ibang BBM vloggers na nag-content tungkol kay Sara, ibabalik nila yung itsura na. Ibabalik nila, panlalait na. Ibabalik nila yung pass mo. Di ba? Oh. Side view pang alpot. Sino nagsabi sa'yo kung mag-side view ka mapalit tsura? Hindi ka na gani maganda. Ba't ganun bunganga niya para may plema? Ay, ito yung dala mo. Aray ko. May comment lang yun. Pero, ayun kasi narikikita natin, di ba? Naririnig natin. Oh. Tuloy natin, ha? Dadi puta sa raparapan tapos ma-side view ka pa. Maganda pa to sa'yo ang manika kung nga si Kwano dinagyan. Habakan mo ulit yung manika. Oh. Boom! Tapos tawa ka ng hi. So, mukha siyang ano, no, pag dinala mo to sa Quiapo, tayuan mo ng tolda to, tapos lataga mo ng baraha, mukha ng manghuhula. Boom! Para si Madam Auring. Aray ko. Diba? Oh. Tuloy natin. Maganda pa to sa'yo ang manika kung nga si Kwano dinagyan. Nag-side view pang alpot yan. Ayaw ko magsalita. Ano daw? Kamag-anak ni Chucky ba yan? Oh. Lahat sing Iloy sa magsabi sa akin, wala ka na gani iPhone 17, butigon ka pa. Napakunong-kuno sa may iPhone 17, sa tapos ang kanyang iPhone 17, mga 1 million. Talaga? Grabe naman. Yun ang ano mo, te. Hindi mo na nasagutin yung banat niya kay Sara. Ang banat mo personal. Ang banat mo sa cellphone. Eh di ikaw na may iPhone 17. Boom! Ikaw na yung mayaman, di ba? Ako pag may gumaganyan sa akin na wala ka namang ganito, wala ka sasakyan, wala kang ganito, anong pakialam nyo? Diba? Pag-ipunan ko. Boom! Diba? At least, hindi galing sa kung saan. Yung mga ganun, yung... wala man ako nung mga bagay na nakikita nyo sa iba, maswerte naman ako, meron kayo. Diba? Lalong-lalo na yung mga... nagmamahal sa akin sa labas ng YouTube, nandun sila. Yun ang mahalaga dun. Kasi ibig sabihin, solid yun, talagang
may tuturing mong pamilya. Kasi yung ganyan, sa social media marami sa'yo nagkakagusto o hindi nagkakagusto sa itsura, nagkakagusto na subscriber dahil sa bunganga mong ganyan. Pero yung iba yung ginugusto ka ng tao ng kung paano ka lang talaga, hindi dahil sa tontuwa sa'yo, dahil sa ugali mong burgis. Diba? Oh. Diba? Ako, kailan nyo ako nakitang nagyabang ako, talent na meron ako, yayabang ko. Pero yung, wala man ako yayabang eh. Kasi wala ako yayabang. Ay, hindi ako marunong magyabang. Nakita nyo ba ako nagyabang ng ano? Siguro makita nyo ako magyabang, yung sasabihin, ako marunong ako magganto eh, marunong ako magganto. Kaya mo ba to? Ganon. Pero yung personal na mga material, wala tayong iyayabang yan. Oo. Iyayabang ko yung kondo ko. Halak ka. Kondo. Tuloy tayo. 1 million ang ano? 1 million ang kanyang camera. Kaya ang totoo manday. Aragay. Ang totoong iPhone 17 is ganyan. Boom! Diba? Nagyabang pa ng cellphone. Ang sa kanya niya, siguro mga 1,000 ang iyang ano, camera. So yun, isa na kagad yan mga ka-eksena. Ano yan? Sa Bicol, Taing, Lusak, Burgis. Ay! So isa na yan mga ka-eksena, candidate number 3. Ito pa, meron pa direct. Meron pa, ito naman. Tuloy na natin. Nakikita nyo yung mga yan? Mga kupal. Ano meron dyan direct? Papakita ko lang sa inyo. Pinapakita ko kasi muna sa inyo yung ugali at kung paano maging DDS, DDList. Ito tulad nito. Yan. Ito, ano lang naman. Wag ko nang bigyan ng audio baka copyright eh. Magti-TikTok lang sila o maggagawa sila ng dance kuno pero panoorin nyo. Ganyan ang DDList eh. Yeah! Mga loyalistang banga, yo. Mga loyalistang bangag, ay nahay sa propaganda. Nakita niyo yung daliri nung nila? Kanino nagmana? Nakita niyo ba si Pangulong Bongbong Marcos na nagganyan? Nagsalita ng mura? Hindi. Nakita nyo ba yung mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos nag-dirty finger? Hindi. Di ba si Digong, paborito niya yan? Yan ang manang-manang ugali ng mga didilis. Ulitin ko sa inyo mga ka-eksena ha. Babae pa man din yung iba dyan ha. Mukha lang, ay hindi pala. Babae pero mukha lang lalaki. Yeah! Sana nag-practice muna kayo. Diyos ko naman, Iilang counts na lang yan, mga animal kayo. Hindi nyo pa kayang pagsabay-sabayin. Ganun lang, Ganun lang. Anak ng tutsa naman. Ang hirap na hirap pa kayo. Bobo. Mga loyalistang banga, yo. Mga Kita nyo si hindi naliligo? Ganyan ang dapat bantularan? Ganyan ba? Ganyan ba dapat ang mga tagapagtanggol ni Digong? 'Di ba? Mana-mana lang 'yan eh. Kung baboy yung amo mo, baboy din sila. 'Di ba? Kung demonyo yung amo nila, demonyo din sila. Sinabi pa sa kanta, mga loyalistang bangag daw. Gusto nyo hamunin nyo ko? Try nyo, pati hair follicle, pati sa baba. Tingnan natin kung sino magmumukhang adik sa atin dalawa o sa inyo. Baka ikaw, Joey, meron ka pang 'di ba? Ako, fight ako. Kasi ayun ang kabobohan ng mga didilis eh. Ang lakas nilang magsabi ng bangag,
mga adik, ang ayaw daw sa ganito, adik, ba't hindi tayo? Sagutin nyo na lang, kayo na gumastos. Gusto nyo magpa-drug test? Labanan ko kayo, gusto nyo? Na, walang alisan. Pero pag wala kayo napatunayan, wala kayo bang hihingilin, sasampalin ko lang kayo. O madali lang yun, direct, sampal lang pala eh. Ng tsinelas na may tamtax. Kaliwat kanan. Diba? Hindi nila naisip yun eh. Kasi ang hirap magbanggit mga ka-eksena o ang hirap mag-akusa. Kahit sabihin mo sa mga supporters lang, sasabihin mo, halimbawa, yun sa mga, sila kunyari, hindi ko sila masasabihan ng ganun, na bangag, na adik. Mamalay ko. 'Di ba? Ano ko, ako ba isang espesyalista para malaman kung adik tong mga to? Hindi. Kaya hindi ko sila tatawagin mga adik. Pero sila, proud sila na magtawag ng ganun kahit alam nilang bobo sila. 'Di ba? Di ba? Oh. Yun, mga ka-eksena, nakakahiya dito sa mga to. Tawag ng bangag, ng adik. Hindi naman napapatunayan. Puro lang akusasyon. Kanino nagmana? Di kay Sara pa rin. Aray ko. Malinaw. Ito pa isa, dagdag natin tong isang pabebe din tong hindot na to eh. Asa na yun? Ito pa, isa pang nagmamagaling. Basta DDS talaga nagmamagaling eh. Pakinggan natin to. Ate, ang tama pong pagsuot ng shades, dito po. Kung pangu tayo, tanggapin natin. Halak ka. Ang alam ko, ang salamin, glasses, shades, yan, parang ito. Dito po talaga ang patamaan ng ilong. Dito po sa ganito yung may buto. Ngayon kung wala kang buto, tanggapin natin, ha? Pag wala po kayong ganito. Okay? Dito po, dito. Hindi po yan sa dito. Anak ng tutsa naman, no? Tanda na, bobo pa magsuot ng... Aray ko. Ano, para tumangos, te? Maharli ka? Para tumangos? Ganyan? Huwag ganon. Diyos ko naman. Sige, play na natin, direct. Na para bang may ambag kayo para makauwi ang ating mga kababayan. So, ang hinaing nitong hinaing nitong hindot na to, kesyo, ang DMW daw ay walang nagawa. Ang DMW daw ay walang kahit anong partisipasyon. Na kesyo, ito yung nauna kasing napauwi, ano? Pakinggan nyo siya, ha? Bobo lang eh. Na para bang may ambag kayo para makauwi ang ating mga kababayan. Pasalamat tayo, naligtas silang nakalapag sa Pilipinas. Pero ang totoo, bakit may patarpulin pa kayong pagsundo sa airport? Wala naman kayong ambag. Ang gobyerno ng UAE ang siyang nagproduce ng aeroplano, sariling gastos ng mga pasahero. Ano gusto mo ilagay? Ha? Walang kahit ano. Alam mo ba kung bakit ginagawa yung patarpulin? Bubo ka kasi, di mo naiintindihan yun eh. Ewan ko kung OFW ka. Ang isang tarpaulin na yan, kahit ako sa akin kahit susunduin ka lang, kunyari lang, alam mo ba na napakalaki ng impact niyan sa mga kababayan nating OFW, lalo na yung forced na evacuate o repatriated? It's a sign na pinapakita ng ating gobyerno, ng OWA, o ng DFA man, ng DMW man, kung paano kanila tinatrato bilang isang bayani. Kasi nakalagay naman na malinaw, di ba? Pinapakita nila na pagtanggap sa yung muli ng ating gobyerno, ng ating bansa, ng mga kababayan nating Pilipino. Di ba? Pag DDS ka kasi wala talagang common science eh. Sabi nga ni ate. Ano gusto mo? Dumating ka dyan na parang wala lang, hindi ka man lang parang pinaghandaan, hindi ka man lang parang binigyan ba ng pa-welcome? Di ba alam yung ganong konsepto? Di ba? Kayo mga ka-eksena, kung sakali na kayo, tawag dito, kung sakali na kayo yung nasa posisyon ng OFW, tapos dumating kayo parang, wala lang. Dumating kayo, asa na? Di ba? Pinaparamdam sa'yo yan, diwag sa'yo, hayop ka eh. Pinaparamdam lang yan sa mga kababayan natin na kahit ganun man ang nangyari sa inyo, na napauwi kayo ng maaga, na sa pilitan na pauwi, wini-welcome pa rin kayo na medyo mabawasan yung bigat ng nararamdaman, at least nakarating din kayo ng safe. Tuloy natin
Bogarts din kasi itong, basta didilis talaga, Bogarts eh. Eh bakit na parang pinapalabas na forced repatriation yan? Nagastos ng pamahalaan. Ay, huwag kayong fake news. Huwag kayong ganyan. Sino ang nagsabi na gastos ng pamahalaan? Sino nagsabi ng ganon? Sige nga. Ito mahirap sa mga didilis pag nagko-content. Basta na lang gaganyan. Basta na lang magsasalita. Tapos kapag halimbawa nag-trending, tas hinanap sila, tapos tinatanong, biglang, ay sorry po. Gusto ko lang naman po kasing kumita, kaya po nagawa ko yun. Ano yun? Wala naman sinabing ganon. 'Di ba? Hinahanap mo ba kung ano nagawa ng gobyerno dyan, ate? Ha? Hoy, bakla. Ano yun? Ay, naku daw. Quiet na. Sorry ha. Ingay ni Beng Beng. Sana ba ako? Sabi nga ni King Queen, it's a sign of welcome, appreciation, and safety. Correct. So, ito nga yung sinasabi ko mga kaiksena. Pasensya na, nawala ako dun. Sana ba ako? Siyempre, unang-una mga kaiksena, hindi naman basta-basta lang na kagaya ng iniisip ni Sarah yan, na sakay lang ng aeroplano, uwi ka na. Siyempre, meron pa rin documentation na mangyayari at magkakaroon ng usapin o coordination at tawag dito, talks between the host country at ng gobyerno natin. O sa madaling salita, halimbawa, eroplano mula sa Dubai o Middle East ang maghahatid. Naturalmente yon mga kaiksena. So, merong tawag dito, agreement or negotiation na nangyari. At isang tulong na yan ng gobyerno. Hindi mo alam kung anong klase ang naging negosasyon na magkabilang party o na magkabilang bansa para matuloy ang repatriation. Bobo ka rin, te. Sa totoo lang. 'Di ba? Kung OFW ka, kawawa ka kasi bobo mo. Una na yon, negosasyon mga kaiksena. So, negosasyon, kung ano man halimbawa na pag-usapan, yung mga makukuwang benepisyo ni ganito at yung dapat niyang makuha ay dapat hindi man niya makuha ngayong on the spot ay topalo. Yung mga ganun ba? Kasi may mga ganyan tayong kababayan sa ibang bansa na meron pa silang dapat makuha. Ano, pag-alis nila, babay na lang ganun. So, kailangan may maayos na usapan dyan. Isa na yun ha. Pangalawa, pag uwi dito sa Pilipinas, doon na papasok ang tulong ng gobyerno. Lalo. Boom! Kung hindi ka ba naman tanga, ate, 'di ba? Nakita nyo naman po, kapag isang OFW ay distress OFW, repatriated o forced evacuation, repatriated, kung anong tawag doon, tinutulungan ng gobyerno, pinansyal. At hindi lang pinansyal, pati yung kanilang mga anak ay tinutulungan pagdating sa edukasyon, trabaho at pagsisimulang bago ng mga OFW. Yan ang tulong ng... Gusto mo ikaw na magbigay, hayop ka. May pera ka ba? O yung mga umuwi na kababayan natin, ikaw magbigay ng tulong, ha? Alam nyo ba't ganun to mga didishit, no? Hindi talaga nag-iisip eh. Akala nila pagkasabing lumapag na... Ewan ko sa inyo. Kakagigil tagi utak nito mga to eh. O, ulitin natin. Na para bang may ambag kayo para makauwi ang ating mga kababayan. Pasalamat tayo, naligtas silang yung nakalapag sa Pilipinas. Pero ang totoo, bakit may patarpulin pa kayong pagsundo sa airport? Bobo. Baka daw may patarpulin. Gusto mo ilagay dyan, tang inumin mo, umuwi pa kayo. Ganon? Bakit kayo umuwi? Tang inumin nyo. Ganon? Bobo. Ayun natin. Wala naman kayong ambag. Ang gobyerno ng UAE ang siyang nag-produce ng eroplano. Sige. Sige. Sabihin na nga natin. Kasi nandun ang galing eh. Sino kumausap? Sa tingin mo kaya, sa tingin mo kaya walang usapan ang gobyerno nila tsaka gobyerno natin sa pagpapauwi na yan? So, sino tumulong? Ikaw? Tanga.
sariling gastos ng mga pasahero. Bakit pa parang pinapalabas na forced repatriation yan, na gastos ng pamahalaan? Ay, huwag kayong fake news, huwag kayong ganyan, nakakahiya. Mag-effort kayo, gawa kayo ng paraan para credit sa inyo. Huwag niyong akuin yung mga gastos ng pasahero para ipalabas. Gastos daw ng pasahero. Ay, nako. Kita niya mga ka-eksena, ganyang kalala ang utak nila. Ganyan kalala kung papaano sila mag-isip. Basta ang mahalaga sa kanila, kung ano ang ikakaangat ni Sara at masiraan ang gobyerno. Yan ang mga didilis. Okay? So, tutuloy pa rin natin. Wait lang, meron yata akong nakalimutan. Eto. Aray ko! Meron ako nakitang post, kaya lang hindi ko pa natatanggal hindi ko pa natatakpan yung pangalan niya. Isabihin ko na lang sa inyo kung ano yung post niya. Ito yun, ipopost ko to sa Facebook page mamaya. Sabi niya dito, DDS to BBM, may eroplano papunta ng Amerika, pero walang may padala sa mga Pinoy na apektado ng gera. Kayo sumagot, bobo hindi. O sige. Ulitin ko. Sabi niya, ayan BBM, may eroplano papunta ng Amerika. Amerika. Pero walang eroplano may padala sa mga Pilipinong apektado ng gera. Bobo o hindi? Sagot. Salamat, Ma'am Leticia, ha? Sipin nyo, mga ka-eksena, talino, DDS yun, mga ka-eksena, DDS. Sa totoo lang, legit yan. Kilala ko yan Kaya kailangan kong burahin yung pangalan niya para hindi makita Bobo,